Hi everyone, it's me Ryan K9. So share ko lang yung naging experience ko nung lumipat kami ng aso ko from Canada to Philippines, tapos Philippines to Canada. So ito yung nangyari sa akin at saka share ko na rin sa inyo kung ano yung mga requirements or yung mga documents na kailangan yung asikasuhin. So bago kayo mag-start lahat, my advice is maglaan kayo ng 1 to 2 months para mag-asikaso ng documents at i-confirm nyo sa vet mismo kung ano yung mga kailangan documents, kung ano yung mga kailangan nyong gawin para ma-export nyo yung animal going to the Philippines. Vaccination of certificate niya, and then meron din microchip, tapos yung certificate of health, yung proof na okay yung aso nyo na lumipad at in good condition. Tapos yung proof din na nag-medicate sa parasite. Tapos meron ding CFI na tinatawag, don't forget na i-disclose nyo din sa vet nyo. Kasi ayun yung another information na kailangan nyo rin asikasuhin. So pag okay na lahat ng mga documents na to, lahat yung may pirma na, okay ka na, i-upload mo siya sa may website ng BAI. Mamaya provide ko yung link. Tapos i-import po yung documents. Double check mo lang lagi kasi walang notification kang marireceive kung approve na ba or kung ano yung status ng application mo sa bahay. Ngayon, ginawa ko, nag-follow up din ako, tinawagan ko yung landline nila sa BAI, tapos nagawa naman nila ng paraan na pabilis nila yung proseso, and then within the day na aprobahan din yun sa akin. Pero syempre, i-confirm nyo rin yung crate nyo, dapat nakakatayo ng komportable daw yung aso sa loob. So finalo ko lang yung instruction na yun or sabi-sabi na yun, and then wala naman ako naging issue. Tapos upon check-in, in 3 to 4 hours nandun na kayo kasi you'll never know din kung gaano katagal mag-asikaso. Pero make sure lang na pagdating nyo na airport, i-inform nyo agad yung agent na pag-check-inan nyo na meron kayong kasama pet kasi usually ipa-prioritize kayo. Binayaran ko is $800 Canadian. Siyempre, ipapresent nyo rin yung documents sa agent. Lahat ng yun, i-confirm niya lahat. And then yung pala, make sure nyo lang din na match lahat ng information gaya ng mga microchip number, yung kulay ng aso nyo, yung date of birth, pangalan. Make sure lang na walang mismatch para walang inconvenience sa inyo. Kapag meron kayong mga connecting flights, make sure nyo lang na tanggalin nyo rin or i-update nyo yung mga stickers sa crate nyo. And then i-disclose nyo na lang din sa agent para hindi maguluhan kapag tutulungan nila kayo. Yung pagdating namin sa Pinas, may binayaran ulit 405 pesos. Okay, so pag-usapan naman natin yung from Philippines to Canada. So, ganun pa rin naman, kailangan may proof of vaccination or yung vaccine card, yung profile ng aso mo, andun din. And then yung certificate of health na nakalagay doon yung information ng aso nyo, yung pangalan ng aso nyo, yung breed, yung edad, yung timbang, microchip number, and then statement na healthy yung dog, walang issue, walang sakit. Ayun pala, yung health certificate, valid lang siya for 3 days. So kailangan, pagkakuha nyo nun from vet nyo, punta na kayo agad ng BAI doon sa Quezon City. Tapos, yung ipoprovide nila sa inyo na permit is good for 10 days. Ngayon, bago kayo pumunta, paalala lang, magpa-photocopy po kayo ng lahat ng copy nyo yun, yung vaccination, certificate of health, at saka yung valid ID, dalawang valid ID nyo, tagtatatlong photocopy po. Hindi ko alam bakit uso pa rin talaga yung photocopy sa Pinas. Pero anyway, kailangan natin mag-comply. So, hindi nyo na kailangan dalhin yung aso nyo doon sa BAI. And then, wala rin kayong babayaran na kahit ano. Pag-usapan naman natin yung naging total expenses lahat-lahat. So, yung check-in fee, kung naalala nyo, binayaran ko sa Canada nun is $800 Canadian. Pero nung pauwi na kami, same airline, Philippine Airlines, from Philippines to Canada is siningil na sa amin is 79,000, which is sobrang iba doon sa Canada. Ngayon, long story short, yung binayaran namin in total, lahat-lahat, 250,000 pesos. Dahil si Philippine Airlines, they have to rebook our flight 3 times. So, nabigyan lang kami ng notice within 12 hours and then within 6 hours. So, I have to rebook din yung mga domestic flights ko sa Canada at saka yung hotel. So, tumaas ang tumaas. Pero syempre at that time, hindi naman agad papasok sa yung refund eh. So, yun yung lumabas na pera. Lahat ng travel flight expenses
is umabot ng almost 120,000 pesos, which is yung papunta at yung pauwi. Hindi ko na sinama din yung mga domestic flight, yung mga vaccines. So, ayun lang siya by flight lang alone with Philippine Airlines. Of course, nag-complain na ako, and then hanggang ngayon, almost a month, wala pa rin narinig. And very traumatizing din syempre. So, I mean, I do not wish this experience na nangyari sa akin to anybody. But just a heads up lang din, and also disclaimer lang din, I'm not expert with this, I'm just trying to share my experience din. Bago kayo mag-fly with your pet, make sure lang na consider nyo rin yung ibang airline, kasi medyo malaking inconvenience talaga yung nangyari sa akin. Sana hindi rin mangyari sa inyo, para at least you guys are already aware na kung ano pwede mangyari. Ano pa ba? I think ayun lang.